Higher Signs, Gemini, Libra, and Aquarius, welcome po sa ating channel. At ito ay inyong daily gabay tarot reading for May 23, 2024. Please be reminded po, kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Spirits Guide. Mga ganap po ngayong May 23, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Kunin ko to. Okay. Spirits Guide, message siya po para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayong May 23, 2024. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong May 23, 2024. May nakita ko ditong love is blooming. Yes. Love is blooming kasi may nakita kong emotions dito, attractions, romansa. Affection. May nakita kong affection dito. And may nakita ko ditong nagpaplano kayo para sa inyong proyekto. Nakafocus kayo sa inyong proyekto, sa inyong trabaho. And you are, nagkaroon kayo ng long-term plans para sa inyong career. Para magkaroon ng career stability. And some of you stable na sa trabaho dito. Yes. And may nakita ko ditong malakas sa inyong intuition. Marami kayong iniisip. Pwedeng nag-schedule kayo tuwing gabi for time for reflection. That is very good. Okay? And some of you nag-imagine or nag-vision sa inyong mga plano. Okay? Malakas sa inyong intuition. Tapos, maaring may malaman kayong sekreto sa araw na ito. Kasi malakas sa inyong intuition, malalaman mo na kung sino yung hindi totoo sa inyo. Okay? Kung naghahanap kayo ng kasagutan sa inyong mga katanungan, may sagot po dito na do it for you. Itong mga plano mo sa buhay. Some of you nag-open na ng opportunity to love yourself again. Like for example, tumatanggap ka na ng manliligaw. Tapos some of you, di ba, nagpaplano, nag-imagine, nagkaroon ng vision.
May nagsabi sa akin ngayon nag-aaral kayo. Nag-self-study pwede. And nagsabi dito, do it for you, for your future. And nagsabi din dito, take yourself out on a date. Baka naman, pwedeng ipamper yung sarili mo. Take yourself out on a date. Okay. Spirits guys, ano pong energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong May 23, 2024? And the clarification po. Okay. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, nais ko ipaalam sa inyo na posted na po yung weekly Gabay Tarot reading nyo at monthly Gabay Tarot reading. Yes, the other day pa yun. Panoorin nyo po. That is June 2024 monthly Gabay Tarot reading. Separated video po yung Gemini, Libra, and Aquarius. Panoorin nyo po. At sa mga suki ko dito na Gemini, Libra, and Aquarius, nais kong ipaalam sa inyo na tumatanggap na po ako ng reading for June 2024. Monthly Gabay Tarot reading nyo po, okay? At sa mga bago dito sa gustong magpa-personal reading, ito po yung video nyo. Sa baba niyan may nakalagay na May 23 para kay Gemini, Libra, and Aquarius. Sa baba pa niyan may nakapost na link. I-click nyo po yung link na yan at i-message nyo po ako for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Pasensya na po sa boses ko ngayon kasi may sipon pa ako. Okay? Ayun. So, panoorin nyo po yung monthly Gabay Tarot reading nyo po for June 2024. So, Gemini, Libra, and Aquarius ngayong May 23. May nakita ko ditong power and authority. Yes. Malakas ang loob mo dito, matapang, charismatic. At the same time, mapagmahal kayo at marunong sa buhay. Marami na kayong napagdaanan na hirap sa buhay bago naging successful. So again, this is authority, leadership, stability, and calm. Stable kayo. Nakikita ko dito na some of you leaders sa isang grupo. Malaki ang tiwala ng mga tao sa inyong strength and skills. Marami din humahanga sa inyo. Sa inyong talino, sa inyong sipag. You're making tremendous progress in your career. Wow. Or nag-level up ka na sa inyong negosyo, sa inyong posisyon. Ang ganda. Okay, ano pa? Nakikita ko dito na nagkaroon ng persistence, self-reliance. May posibleng may atake sa'yo bagamat ikaw ay handa. Kasi malakas yung intuition tinap kayo at nakinig kayo sa inyong intuition na kung sino yung hindi totoo sa inyo at naging ready ka. So ito, ready ka sa mga atake niya. Posibleng may hamang parating kagaya ng pag-aantala, yung delay. Huwag kayong ma-disappoint sa delay Baka kasi nakikita ko dito na some of you nagkaroon ng delay, na-disappoint kayo, na-stress kayo. So huwag niyong hayaan na magpatalo kayo sa inyong ego or disappointed kayo Tapos nakaramdam kayo ng pagod at handa ng sumuko. Ngunit huwag kayong sumuko kasi malapit na matapos. Nakikita ko dito. Move forward. Tapusin mo ang mga nag-aantay na gawain. Nearing completion. Malapit na pong matapos. Okay? Some of you nakikita ko dito nakaranas ng struggle sa trabaho, negosyo. Ang sabi po ng card niyo po, this is only temporary. Huwag kayong sumuko.
Oras na para gawin ang huling hakbang tungo sa pagtatapos ng inyong proyekto, ng inyong gawain. Okay, malapit na po. Kung matagalang pagsisikap to, sabi po ng card, go lang po. Tapusin nyo po. Huwag lang madaliin. Okay? Huwag nyong i-rush. Tapusin nyo lang po. Kasi malapit ng, nakita ko dito na malapit ng magtagumpay. Malapit ng matapos. May nagsabi sa akin ngayon, nearing completion, pwedeng ma-end yung contract. Kasi nagtitiis kayo. Okay? Spirits guide. Ano po ang career and money ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong May 23, 2024. Okay. Bakit ayaw nyo magpahinga? Nakikita ko dito na some of you pagod pero ayaw magpahinga. Gusto siguro, kasi si Gemini, Libra, and Aquarius. Some of you walang pahinga, ayaw mo rin magpahinga, wala kang tulog, ayaw mo rin matulog. Kasi hindi kayo kampante, gusto nyo matapos nyo yung proyekto, yung gawain nyo. Gusto nyo magkaroon ng kasagutan, gusto nyo magkaroon ng sagot yung mga tanong nyo. Hindi kayo kampante dito. Nagtatago kayo instead of facing the reality. Parang hinahayaan mo lang na masaktan ka ng isang tao. Sino ba yan? Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. May nakita ko ditong realization. Kasi may nakita kong time for reflection dito, di ba? Time for reflection. Isa din yan sa way yung time for reflection. Isa din yan sa way na makalabas kayo sa overthinking. Yan yung parating sinasabi ko sa inyo, tinuturo sa inyo. Okay, awakening, meron. Natanggap mo na mga nangyari, meron. Meron ako nakita dito. Tapos may self-assessment, atonement. Sabi pa ng card dito, Gemini, Libra, and Aquarius, don't allow past mistakes or decisions in the realm of finance and career to define you. Kung nagkamali kayo noon, huwag niyong dalhin dito sa present nyo. Tapos, kung natatakot kayo kasi may trauma ang nangyari before, huwag niyong dalhin yung nangyari sa past ngayon, sa present nyo. Instead na mag-focus kayo sa pag-release ng past na iyan and move forward into a new and more successful period. Tapos, wow, may nakita ko ditong success is coming. Acknowledge for your success is coming. Parating na po, may financial growth na magaganap. Yes. So, tapusin nyo yung mga gawain nyo. Yung proyekto, huwag kayong mapanghinaan ng loob. Kung may toxic man kayong kasamahan dyan, huwag kayong magpapekto muna. Tapusin nyo yung mga gawain nyo. Pwede din, tapusin nyo muna yung kontrata para makawala na kayo dyan. Pero nakita ko dito, may parating acknowledge to for your success is coming. May financial growth dito na magaganap. It might be, Hindi it might be. Na-realize mo rin
na hindi pala ako dapat mag-alala. Ito pala yung solusyon. Okay? Ano pa? Importante talaga yung time for reflection po. Ginawa mo ito gabi. Kailangan talaga yan kasi isa yung way na makawala kayo sa overthinking. Bigyan ng solusyon. Yes, nagkaroon po ng overthinking dito. Pero, I am happy because nagkaroon ng time for reflection. Yan yung importante para makawala ka sa overthinking na iyan. Diba, wala kayong pahinga? Take these messages. Take yourself out on a date. Kahit treat yourself. To pamper yourself, to pamper your inner child. Kung humihingi na yung inner child nyo, like mine, like me, na humihingi yung inner child ko ng, ano tawag dito? Chicken meal sa McDo. Yan. Binibigyan ko yan. Okay, kasi hindi naman lahat ng cravings is cravings na talagang hiningi natin. Minsan hiningi yan ng inner child natin. Alam niyo ba, for taking time to your inner child is makaka-refresh ng energy. Yes. Magiging balance ang inyong energy after niyan kung pagbigyan nyo. Minsan kasi, humihingi yan ng time sa inyo. Okay? So, pasensya na po kung may ingay sa background kasi may mga batang naglalaro. Hayaan natin sila kasi maganda ang energy niyan. So, ayun. Baka nasabi nyo lang na pagod kayo kasi baka nasabi nyo yung pagod kayo at gusto nyo mag-give up kasi natagalan kayo sa process. Pero malapit na ha. Malapit na talaga. Patuloy nyo lang po. Okay? Ano pa? Hindi naman kailangan na magpa-apekto ka sa taong toxic or demanding. Pwedeng boss or amo ito. Kasi kasama na talaga yan sa trabaho. So, some of you gusto nang mag-resign or ma-end yung contract. Pero antayin lang po yung contract ha. Do it for you. Magtiis muna. Okay? Kasi may success naman na parating. May nakita kong financial growth dito. Kung mag-change career kayo, kung mag-change career kayo, siguraduhin yung may maganda yung lilipatan nyo. Sigurado. At may extra kayong ipon. Para hindi kayo ma-zero, di ba? Spirits Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong May 23, 2024. So far, ito lang yung challenge na nakita ko sa inyo. Tingnan natin ha. Saglit lang po. The clarification of this card po. Oops. Okay. Which is good. Ang challenge na talaga nakikita ko dito, yung ugali ng isang tao, kasamahan, tapos napanghinaan kayo ng loob kasi pagod kayo, and hindi pagkakaroon ng pagkakaisa. Kasi sa love life, self-love, partnership, and romance, may nakita kong disharmony dito. It might be nangyari ito kahapon. Kasi may nakita ko ditong disharmony, disbalance, frustration, nagkaroon ng gap, nalilito ka sa paggawa ng desisyon, you have a failure relationship,
hindi nagkakaunawaan. Sabi po ng card dito, to fix the imbalance, look inward to see where you can find the source of this harmony. Mas makatulong po yung journal nyo po. Tapos pagkatapos niyan, suriin nyo kung ano yung punot dulo ng nagkaroon kayo ng disbalance sa inyong relasyon. Pero don't worry, at the end of the day, may nakita naman akong pagkakaayos dito. It might be, ang solution is an honest conversation. Okay. And okay, may mensahe po dito para sa mga single. Sobrang saya mo kasi gusto ka rin ng tao. Oh, yung crush mo, gusto ka rin niya. Plus points na yung may love at respect sa'yo, sa isa't isa po. Sa mga may relasyon, kaya pala, lumabas itong love is blooming kasi gusto ka rin ng crush mo. Congrats. Okay, sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, masaya kayo, satisfied kayo sa buhay, sa inyong pamilya. Meron dito, nakikita ko dito nakatanggap ng sustento, at saka, ano pa? Ganda yung manifestation nyo na may fulfillment sa pangarap. May celebration akong nakikita dito. Basta happy kayo at the end of the day. Happy kayo kasi may fulfillment. Kasi ang focus ng... kasi lumabas itong card na ito. Sabi dito na focus on achievement of a level of love and success na nagbibigay sa inyo ng katahimikan, serenity po, satisfaction at pasasalamat. So love is blooming indeed. Okay? And ang challenge sa inyo, magpahinga kayo ha. Kasi ayaw nyo magpahinga. Siguro gusto nyo... Kasi ang weakness ni... hindi to weakness eh. Sa iba, sa inyo, kung ang perfectionism, sa inyo, some of you, weakness yan. Pero for me, that is strength. Kasi buong loob mo eh. That is power. Huwag nyo lang nasamahan, kung pagod kayo, huwag nyo lang samahan na negativity kayo, like magsalita kayo na, pagod na ako, ayaw, hindi na ko na kaya, ganun. So, dapat, positive affirmation pa rin. So, I consider na strength yung pagiging perfectionist. Kaya ayaw nyo matulog. Gusto nyo tapusin yung trabaho nyo. Okay, so tingnan natin kung may repeating number. 9, meron ba? 8, how about 8? So, 99. Okay, the spiritual meaning of 99 is a message from your angels that is time for spiritual growth, enlightenment, and may power dito eh. So, this is the clarification of your cards here. Power is a confident kayo, and you're taking an action with courage, ganon. Nagkaroon din ng freedom, nagkaroon din dito ng gratitude and generosity. Kasi you are very generous. Your angels are encouraging you to pay attention to your inner voice. Determine your life purpose. Kaya nga nagkaroon ng time for reflection dito. And give back to others. Kasi may na-receive kayong blessings. Okay? So that is your reading. Gemini, Libra, and Aquarius. Kung nais nyo pa ng additional gabay or mensahe, meron pa tayong weekly, monthly dyan. Okay? So that is your reading. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat.